Komentaryo, Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and battle show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Lunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. Ito po ang programang Lunas Extension. Ngayong pong gabi pag-uusapan ng 30 minutes tungkol po sa ating pangkalusugan at para samahan po tayo sa ating 30 minutes ng talakayan tungkol po sa ating health and wellness. Kasama po natin internal medicine specialist, aesthetic medicine specialist since 2020, fellow po siya ng PAMI and fellow din po ng International Academy of Medical Specialists, President of Skin Global Empire, founder and CEO of Southern Medical Aesthetic Clinic, and VP and founder po ng Philippine Association of Wellness and Aesthetic. Kasama natin Dr. Adalberto Bert Santos. Dr. Bert, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ms. Faith. Magandang gabi po sa lahat. Kasama din po natin ngayong gabi para pag-usapan po ang isang interesting topic ulit para sa ating beauty and wellness. Kasama po natin isa po siya nga family medicine specialist, aesthetic medicine specialist since 2020. Fellow din po siya ng PAMI, fellow in International Academy of Medical Specialists, board member ng Skin Global
Empire and board member and founder of Philippine Association of Wellness and Aesthetic. Kasama po natin si Dr. Anacleto Clent Banaay. Dr. Clent, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Miss Faith, and magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH. Ayan mga Doc, no, nagbabalik tayo para sa isang usapan na naman at maraming interesado dito, Doc, kasi sabi nila kung gusto mong ma-achieve yung fountain of youth sa iyong mukha, yun yung madalas lang na alam ng mga ordinaryong tao, no, when it comes sa naririnig nila itong Botox. Pero Doc, can you give us an idea? Ano ba talaga ang Botox at para saan ito ginagawa? Kasi may narinig din ako, Doc, kung may mga medical conditions ka din, pwede mo rin itong gamitin. Tama po ba? Okay, good evening po sa lahat. Yung Botox po, or also known as botulinum toxin or the neuromodulator, yan po yung tamang pangalan ng word na Botox. Botox po is a brand, pero kasi po nauna po siya na brand, kaya siya ang most common term na ginagamit, but it's actually a neuromodulator. A neuromodulator po is a type of protein that relaxes the muscles. So pag nagre-relax po yung muscles, it also relaxes the wrinkles or improves the appearance of the wrinkles and fine lines. Originally po, Botox was invented and was approved by the Food and Drug Authority to be used for crow's feet or yung mga wrinkles na nakikita natin sa gilid ng mga mata natin pag nag-i-smile tayo or tumatawa tayo or nakangiti tayo. Yun po yung original na gamit po ng Botox. And then po sa kalaunan, naging useful na rin po yung Botox sa mga spasm, yung naninigas na mga muscles na ginagamit ng mga neurologist natin, ng mga espesyalista. Ginagamit din po siya ng mga meron pong yung mayroong karamdaman sa ptosis na tinatawag natin, ptosis or blepharospasm, mga ganun po na mga kondisyon. So, yun po actually ginagamit ang Botox. And then, sa field ng aesthetics or pampaganda, ang purpose ng Botox is to relax the muscles. So bago pa ito, Doc, no, kumbaga maipasok sa pampaganda, meron talagang mga certain condition that uses Botox. Pero Doc, may mga tao na gusto magpa-Botox, no? Pero usually, Doc, anong areas ba sa faces? Sa faces lang ba, Doc, pwedeng gamitin ng Botox? And is this safe? So, ang Botox po is pwede talagang ginagamit siya sa face. Pampaganda ng face, pampa-improve ng mga wrinkles at saka fine lines. Kasi yun ang pinakakilatang gamit niya. Pero kailangan na nating alamin kung anong klase ng wrinkles ang pwedeng gamitan. Ngayon kasi meron tayong dalawang classification ng wrinkles. Meron tayong dynamic, meron tayong static. Pag sinabi nating static, yun yung mga wrinkles na kahit wala ka pang ginagawang facial expression, meron na. Example, common yan sa noo, common yan sa brows. Okay, common yan sa gilid ng mata or your crow's feet. Pag sinabi naman nating dynamic lines or dynamic wrinkles, yun naman yung mga wrinkles na lumalabas lamang kung meron tayong mga facial expression, gaya ng humingiti, sumisimangot, mga ganon. So, ang Botox is ginagamit sa mga dynamic wrinkles. Though meron siyang konting gamit din, may konting tulong sa mga static, pero mostly for dynamic wrinkles talaga siya ginagamit. So, alin mga area siya ginagamitan? Number 1, forehead, sa noo. Pangalawa, yung frown lines. Yung number 11 sa pagitan ng dalawa nating eyebrows, yon. Number 3, crow's feet, yung sa gilid ng mata, yung sa bunny lines or yung sa may ilong. Pwede rin yung sa chin, yung mga parang lumulubog sa chin, pwedeng gamitin yon. Yung mga patient naman na kahit hindi nakasimangot pero yung bibig nila parang nakasimangot, naka-downturn yung corners ng mouth, pwede siyang gamitin. Yung mga kulubot sa leeg, pwedeng gamitin. Yung masyadong malaki yung panga sa jaw, pwede yung gamitin. Sa lips naman, kung parang lubog na yung lips, pwede siya sa lip flip. Tapos yung mga lubog din yung, or makabagsak na yung eyebrows, pwede siya. Bukod dyan, pwede din siyang gamitin sa katawan. Kung narinig nyo na yung mga Barbie shoulders, Barbie arms, Barbie legs, yun ang ginagawa sa katawan naman. Pero mga Doc, safe ba ang pagpapabotox? Kasi maraming gusto pero natatakot na baka may side effects ito na that can harm them. Generally, safe po ang Botox kasi number 1, sa field of aesthetics po, hindi naman tayo nagtuturok ng Botox sa mga deeper tissues or deeper parts of the body. So more on the superficial side like skin or superficial muscles. And then number 2 po, there is appropriate dosing po ng Botox. So dapat po yung
nagtuturok po ng or gumagawa ng Botox is a licensed doctor or a trained doctor po kasi trained po yung doctors on the anatomy. And also, if there are complications that would arise after Botox treatment, ang doctor po ang may knowledge on how to treat a patient when there are complications that would arise. So generally po, safe po siya basta tamang dosing. Kasi meron pong iba na hindi licensed, yung approach nila ng pagtuturok ng Botox is anatomically unsafe. So hindi, parang bara-bara na lang kung saan na lang tinuturok. And anatomically po, hindi po sila trained. So dapat yung gumagawa ng Botox is a licensed doctor or a trained health professional po para safe po yung pag-Botox treatment. So again sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong gabi, ang Botox na naririnig natin, no? Pero safe ito. Sabi nga nila, Doc Len, Doc Bert, kailangan talaga eksperto, license yung gumagawa, no? Mga clinics talaga na may mga license. Kasi mga doc, marami nagtatanong, no? Ang Botox ba, kailan yung sinasadya sa pasyente? Is there's an age or na qualified or basta kahit anong age, basta need mo ito, pwede na po ito? So yung Botox po natin, the best time to start Botox, hindi siya based sa age alone. So kung sa tingin niya malalim na or nag-uumpisa na lumitaw yung mga wrinkles, mga fine lines, pwede na siya mag-start. So you can start as early as 20s, 20 to 25 is okay. It is not necessary, pero meron talaga mga pasyente na gusto talaga mag-start na mas maaga. Kasi meron tayong studies na yung mga patient na walang Botox ever since, nung kinumpare sila nung matanda na sila, kinumpare sila sa mga patient na may Botox nung maaga pa lang, nakita nila sa study na mas malalim yung mga Botox, yung mga wrinkles ng mga patient na walang Botox kahit nung una pa lang, as compared sa mga naka-Botox nung maaga. So Doc, yung effect ba nito, mga Doc, instant, pagkaturok talaga makikita mo na mawawala yung mga wrinkles mo, or meron itong, kumbaga sabi nga, may mga days na kailangan mong hintayin para makita mo yung epekto nito? Usually po pag mga first-timers, nakikita ka agad yung results after 2 days to 5 days. Maximal effect or full effect ng Botox usually within 2 weeks. And it will usually last 3 to 6 months, no? Depende sa lifestyle ng patient. Halimbawa, yung patient is parating exposed sa mainit na lugar or nagsasona or parating naliligo ng mainit na tubig, mas madaling ma-wear off po yung Botox, mga 4 months lang. Pero yung mga patients naman natin na hindi naman masyadong expressive yung mukha, yung may mga tao kasi na masyadong expressive nagsasalita, right? So, yung mga tao naman na hindi masyadong expressive yung mukha, yung parang chill lang yung mukha. Parang nonchalant. Usually, oo, parang ganun lang. So, dapat ba, Doc, pag Doc, kapag naka-Botox ba, Doc, dapat mas ganun para mas nag-last long, hindi ka masyadong expressive. Yes. Kapag naka-Botox ka, Doc, iiwasan mo masyadong maging expressive yung expression mo sa mukha o yung pagkukulot ng kapag galit ka? Yes po, kasi pag ginagamit mo kasi yung muscles mo, nagko-compensate yung muscle mo. So, the more you use your muscles, the more the Botox would be relieved later on or parang mawawala ng bisa. So, hindi siya magla-last longer pag masyadong expressive or masyadong mong ginagamit yung muscles mo sa mukha. So, yun po yung reason or bakit yung mga ibang mga tao na naglalas yung Botox nila longer than 6 months and yung iba naman less than 6 months. Pero on average po, 3 to 6 months po talaga naglalas yung Botox. Ayan. So, babalikan po natin itong ating talakayan ngayong gabi sa Lunas Extension. Kasama pa rin po natin ang ating mga aesthetic doctors mula po sa Skin Global Empire at sa mga nakikinig po sa atin. Tungkol sa Botox ang pinag-uusapan natin ngayong gabi, magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Amoy nakaka-joyful!
Falcon, amoy nakaka-joyful! Falcon, amoy nakaka-joyful! Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ganun. So, like, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match sa Bonora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and various show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Lunas Extension. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Lunas Extension. Itutuloy natin itong ating talakayan. Kasama pa rin po si Doc Clint Banaang, si Doc Bert Santos ng Skin Global Empire, mga aesthetic medicine specialist po. At pinag-uusapan natin itong Botox, no? More than pagpapaganda, marami din itong mga gamit, no, para sa mga certain medical cases. Pero mga doc, kapag pampaganda lang talaga ang Botox, may ma-expect ba yung isang pasyente na mga side effects, which is normal naman ba, Doc, sa pagpapabotox? Okay. Sa side effects naman, meron tayong mga temporary side effects, meron tayong mga rare complications. Example ng common temporary side effects, pwedeng konting sakit or redness dun sa injection site, which is normal talaga. Pwedeng magkaroon ng bruising ang patient. Meron tayong mild tension headache dahil dun sa pagtusok. And somehow, pwede din magkaroon siya ng temporary swelling. Okay? Meron din naman tayong mga side effects na technique-based. Bale, kung sino ang gumawa, depende sa paggawa niya, pagtusok niya, sa technique niya. So, number 1, complication niyan is drooping of the eyelid or the eyebrow. Yung babagsak yung eyebrows or yung eyelid niya. Pwedeng number 2, uneven ang facial expression. Kasi pwedeng sa isang side, mas madami units ang nabigay niya. Sa kabilang side, konti lang. So, hindi pantay ang pagkakagawa niya. Number 3, pwede magkaroon ng konting difficulty of swallowing. So, depende sa area na trinit. Example, sa may lieg, nagkamali ng tusok or nasobrahan, pwede magkaroon ng difficulty of swallowing. Number 4, very uncommon, pero pwede pa rin mangyari. Pwede magkaroon ng allergic reactions ang patient. And of course, number 5, siguro, yung isa sa kinatatakutan natin na pwedeng mangyari pag nagbobotok sa isang tao, lalo na kung hindi marunong yung gumawa, is pwede siya magkaroon ng botulism. Yan ang isang infection o isang sakit na nakukuha pag nasobrahan naman ng units na nabigay sa isang pasyente. Which is ito talaga yung sinasabi natin, Doc, no, na nire-reiterate nyo nga kanina pa na kailangan lisensyadong medical professional ang magsagawa nito kasi pwedeng may mga infection na mangyari kapag sobra ang pagturok, no. Pero may mga patient pa talaga na ganun, Doc, na parang akala nila nag-wear off na parang sabi nga nila nakaka-addict ba daw, Doc, ang pagpapabotox, Doc Len? Based on experience po, may mga patients talaga tayo na pumupunta sa clinic na ayaw nila makakita ng wrinkles kaya na gusto nilang magpagawa agad ng Botox. Parang gusto nilang bata ang tingin nila sa sarili nila, wala silang signs of aging. Kasi wrinkles and fine lines are signs of aging, and Botox is the simplest and maybe the most affordable anti-aging treatment po. Kaya maraming nahuhumaling sa Botox kasi affordable siya compared to other anti-aging regimen. But we suggest that it's not about Botox alone. When you want to get an anti-aging treatment, Botox should be combined with other modalities as well. May mga
skin boosters or biostimulators that will improve the skin naman po. So, Doc Bert, magkaiba ba ang Botox? Kasi meron din tayong tinatawag na derma fillers, Doc, no? So, magkaiba ba ito, Doc? Yes po, magkaiba sila. So again, sa sinabi ni Dr. Glenn kanina, Botox are neuromodulators. They are toxin na kinuha mula sa isang bacteria, kinulture para makuha siya. Fillers naman, they are mostly made up of hyaluronic acid na nagbibigay sa atin ng hydration effect, ng parang glass skin effect, kumbaga kung sabihin nila. So yun, so depende sa gamit natin, iba yung action. Botox, para siya bumata katignan. So para treat ang mga wrinkles, i-treat ang mga fine lines. So it will relax the muscle, basically. Hyaluronic acid, para maging hydrated katignan. Kung meron mga kulang-kulang sa face mo, example, lubog or kulang yung chin mo, lalagyan natin ng filler. Kung masyadong mababa yung ilong mo, lalagyan natin ng filler. Kung ubos na yung labi mo, lalagyan natin ng filler. So, depende kung ano yung gusto mo na result. Iba din yung gagamitin natin na material for that. Ayan. Maraming mga gusto, mga Doc, no? Doc Clint, Doc Bert, magpa-Botox. Pero ang iba natatakot kasi magmumukhang frozen o hindi natural yung muka. Totoo ba ito, Doc? Or depende rin talaga kung saan clinic ka magpapagawaan? Yun nga, dapat nga license talaga para mas maganda ang epekto. Dati kasi, ang Botox kasi, pinaniniwalaan na nakaka-cause ng frozen face. Yung hindi yun po ay may katotohanan. Kasi dating technique po, sa dating technique po, yung old knowledge, iba yung effect niya. Sa newer technique, kasi kami ni Dr. Bert, nag-aral kasi kami sa American Academy of Aesthetic Medicine. So, iba yung technique na tinuturo nila, newer technique, modern technique, para hindi magmukhang frozen yung mukha. So, pwede ka pa rin may facial expression kahit kahit may Botox ka. So, hindi na mukhang manhid yung mukha mo sa newer technique. Ayan ha. So, sa mga gusto at natatakot na bakang maging frozen ang mukha, hindi daw totoo yun. Sabi ni Doc Len at Doc Bert, may newer technique na talagang it will look natural ang pagbabata, pagtanggal ng mga wrinkles, mga Doc, no? So, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, Doc, sa mga gustong magpa-Botox, lahat ba ito, Doc, pwede? Mapababae, lalaki? Or may mga medical conditions ba, Doc, na kailangan isaalang-alang bago ka magpa-Botox? Hello, yes po. Sa mga patients naman, wala namang pinipili si Botox kung sino ang pwede or hindi. Pero meron lang mga certain conditions na hindi pwede for now. Ibig sabihin, during this time, yung patient, meron pa siyang siguro condition. Example, number 1, yung mga pregnant patient or yung mga patient na nagpa-plan ng pregnancy, so hindi siya recommended. Hindi namin sinasabi na hindi pwede, pero hindi siya recommended. Dahil the safety has not been established for these kinds of patients, no? Number 2, yung mga patients who are breastfeeding, okay? There is insufficient evidence regarding the safety again for this one. Number 3, yung merong mga ongoing infection or inflammation, especially sa mga areas na gusto nilang patusukan. Ibig sabihin, may malaki silang sugat sa noo, hindi pwede. Ganon. Number 4, yung may mga known allergies sa toxin mismo. Okay, ibig sabihin, yung mga nakatry na before ng Botox, nagka-allergic reaction sila, so hindi na talaga sila recommended for this type of treatment kasi alam natin na may allergies sila for the Botox toxin. Another one, yung mga patients na merong neuromuscular disorder. Example, yung mga myasthenia gravis, medyo na siya, malalim na itong mga medical treatment, mga medical terms, pero yun, mga may myasthenia gravis, yung mga may ALS, so hindi talaga sila pinapayagan or nire-recommend na magkaroon ng Botox. So again, mga Doc, para sa mga nagtatanong din sa atin, marami ngayon, Doc, lumalabas online mga produkto na may Botox daw, facial wash with Botox, cream with Botox. Ito ba, Doc, ay totoong Botox talaga? Kasi hindi naman siya tinuturok or may mga ganong mga produkto na rin talaga ba, Doc? Meron tayong mga naririnig na mga facial Botox, no? Meron nga mga products dati na may effect na nakakapag-improve ng wrinkles when you apply them, mga creams na may mga ganon na mga products na rin, no? But these are just temporary, no? Ibig sabihin, the next day,
nawawala agad yung bisa. Meron naman mga ganyan na mga na-invent or nasa product or nasa market ngayon na may temporary relaxation of the facial wrinkles, no? Ina-apply lang, pero usually it will not last long. Ang effective pa rin, most effective treatment that will relax our muscle is Botox, or facial muscles is Botox. Ayan, which is ini-inject. Kaya sa mga nagtatanong mga doc, saan ba sila pwedeng magpakonsulta sa inyo? Kung nasa Cebu area sila, Doc Bert, paki-announce yung inyong mga clinics, Doc. No? Kung interesado sila na i-avail itong Botox, magpakonsulta kung pwede silang magpaturok at maging young looking again. Okay. So sa lahat po ng may gusto na or interested na bumata, tingnan uli, mawala ang ilang mga wrinkles, mawala ang mga fine lines, maging blooming kumbaga, pwede niyo po kami puntahan dito sa clinic namin sa Skin Global Empire, F. Ramos Street, Cebu City, sa Raintree Mall. Just sa likod lang po ng Bose Coffee. Ayan, again, maraming salamat mga doc. No? Marami pa sana akong questions at mga nagtitext sa atin ngayong gabi tungkol sa ating topic na Botox. Doc Clint Abanaay, Doc Bert Santos, maraming salamat po ulit doc sa inyong pagbibigay oras at impormasyon tungkol po sa ating naging topic ngayong gabi dito sa Lunas Extension. Maraming salamat din po sa pag-invite sa amin. Ito sa DZRH. Maraming salamat po, Miss Faith, at maraming salamat po sa pakikinig sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH. Baka Doc may mga Facebook page kayo or yung Skin Global Empire para makapag-message sila if ever gusto nilang magpakonsulta sa inyong clinic, Doc. Meron kaming FB page and IG account, Skin Global Empire Ramos Branch. Ayan, maraming Skin salamat. Global Empire Aesthetic Clinic sa Facebook. Ayan, maraming salamat Doc Glenn, Doc Bert. Ako po ang inyong nakasama din sa ating programang Lunas Extension. Ngayong gabi, Faith Silver Clamor, lagi na papaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ang DZRH number 1 na naman. Uy! Number 1 na naman sa quarter 2 survey ng Kantar Media. Thank you. Salamat po sa mga taga-subaybay, regular at mga loyal listeners and viewers ng DZRH. Kayo po ang number 1. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw